Parang na to. mas na-highlight yung skills talaga nila as a player. Mm. Tsaka siguro idagdag ko na lang din na wala yung train of thought ko. Kaya mo yan, sis. Ganito pala sa podcast, na parang Oo. minsan talaga may mga Nakaka-pressure ng moments. Nakaka-pressure na Oo. moments. Hey, what's up mga kabola? This is your courtside chikador, Liam. And this is your water boy / ball boy, Jason. And this is the podcast where we talk about our favorite sports. As a fan, for the fans, at ito ang Courtside Chika with Jason. and Liam. Wow, palakpakan natin ang sarili natin. Ang dami Good natin mga morning, good pinagdaanan. day, good evening. Kung ano mang Oo. oras nyo ito pinapanood. Tama. So this is the first episode. Ano man naramdaman mo first episode natin to? Actually, very excited ako dito. Talaga, hindi ka kinakabahan? Actually, namamasa yung kamay ko today. Okay lang yan. Normal. Normal naman. No. Pero actually guys, matagal na tong pinaplano namin. Mga ano na to, 2 months in the making. Oo. No? At ang 2 months na yun, madami na tong pinagdaanan. Marami yung na concept itong to. pinagdaanan. Parang Oo. nagsimula kami as this parang Docu. documentary. So serious una. Serious. Talagang madrama. Oo. Then, isip namin, what if talk show na lang? Tapos tayo Diba? mag-host, diba? Tayo mag-host. And then, eventually, nag-end up kami dito sa podcast na Dito parang na. sabi namin, mag-ano na lang tayo, Jason, mag-reflect na lang tayo on Reflect. our experiences. Wow. Kung di Okay. niyo po matatanong, kami po ni Jason ay broadcast media arts students from UP Diliman. Wow. Talaga naman, di ba? Introduction. And Tama. mahilig tayo Sports. sa bola, sa Tama. sports, di ba mga Tama, kabola? oo. Oh. Mga kabola. So, today, we're going to talk about our sports origin. Yeah. Sports fan origin. Origins. So, tanong na kita, Liam. Ikaw ba, kailan ka una nagsimula manood ng volleyball? Like, saan nag-start yung journey mo as a volleyball fan? Nag-start talaga ako as a fan 2010. 2010. 15 years ago. Ilang Okay. taon ka nun? Mga 5 years, hindi joke. Mga Okay, 8 years old. okay. 8 years old ako din. 8 years Ako, old. 10 years old. Ay, 2010. 10 years old ako 10 noon. years May old. age gap tayo eh. I remember parang nanonood ako noon sa TV ng UAAP. Okay. Doon ka nag-start. Parang mga season 75, 74 pa noon. Oh. Pero hindi pa talaga ako invested. Mm. Nakapanood lang ako. And then, eventually, nagkaroon ng parang Milo Best. Batang Milo. Batang Milo Batang ako. Milo ka? Oo, Batang Milo ako. Okay. 2012, Oo. ako nag-start talaga na mag-volleyball. Mm. Then, dun ko na As in unang... maglaro. As in maglaro. Okay. Tapos dun ko na-discover yung volleyball sa TV. Mm. Nalala ko pa noon season 76 ng UAAP. Oo. Greatness Never Ends. Wow, alam pa yung tagline, ha? Alam ko yun. Kasi, Alam mo yung tagline, kasi ha? nalala ko yun, meron yung OBB Oo. na parang Isa simula, pinapakita yung mga athletes. pinapakita ganon. yung mga athletes, mga Oo. volleyball Until now stars. naman may ganyan, tama. Tapos, merong mga words. Mm. For example, sa Lasal, naka-green ako, di ba? De, joke lang. Green ba yan? Pang hindi naman ata. Medyo mint Cream, hindi ko alam kung Sa, ano yan. sa Lasal ata is tenacity. Oh, wow. Tapos, Spell nalala tenacity. okay na yun, sige. Sige. Tapos, sa Ateneo ay resilience. Wow, okay. Siyempre, nung bata ko, hindi ko alam yung meaning. Parang ang ganda ng pakinggan. maganda pakinggan eh. Maganda Tapos, pakinggan. eventually, dun ko na-discover ang Ateneo Lady Eagles. Talagang. So yun yung unang team mo talaga, Yun yung unang Ateneo. team ko hanggang ngayon. Tapos, tingnan nyo to guys. Kung hindi nyo mapapansin, kahit naka-green ako na rivals nila na Lasal. Oo nga. Champ! Di ba? May Ateneo. Meron sa Ateneo puso ko, merch. sa dibdib ko, naka-Ateneo. Meron akong Ateneo in my blood. Blue-blooded ka naman pala. Blue-blooded kahit ako'y nasa Maroon side of Katipunan. Yes. Tama. So yun, dun ko na-discover ang Wait, Ateneo. so yung start Lady nung Eagles. time na to, sinong star ng Ateneo? Ang star ng Ateneo ay, of course, si Eliza Valdez. So Then- ito yung time na Valdez versus like sila Mika Reyes Yes, ng si Alasal. Mika Reyes, Aragalang. Aragalang, oo. Tapos, Gia Morado, the setter. Oo. And then, nandiyan yung mga ibang rookies like si Mitch Morente. Of course, may mga seniors like si Ella De Jesus, sino ba to? Si Dendel Lazaro. Sino yun? Si Ahumiro, baka Si Amy sama doon. Homiro, Oo, yes. oo, Magkakabatch ata sila, if I'm not mistaken. Mga ano yan, mga household names. Kahit Yeah. ako di mahilig sa volleyball, mga Mas narinig ko na yan. kilala even mo sila, before. diba? Kasi Oo. talagang very iconic yung run naman nila na parang first championship nila. Tapos ang dami nilang Oo. pinagdaan ng step by the step. Tapos Kasi sila ay sumakses. Oo, sila yung doon Tama. nagsimula yung step ladder. Ah, Talaga, step by the step silang ladder. nilaban yun. Okay, oo. Pero Jason, enough about
me. Wow. Mamaya, babalikan natin ito mamaya. Unselfish. Unselfish ako. Ikaw, paano ka nag-start sa panonood mo ng basketball? Kung ikaw nag-start 2010, siguro ako 1 year before, 2009 ako nag-start. Yung time na yon, naglalaban sa finals, NBA Finals, Lakers versus Orlando. Kung hindi nyo pa nagigets at this point, isa po akong Lakers Hindi fan. naman halata. Hindi naman ata halata, Oo feeling ko. nga eh. Kahit sa background ko, hindi naman ata halata. Hindi halata. Kasi favorite ko. Anyways, 2009, NBA Finals. Lakers versus Magic. Tapos naalala ko, kaya ako na-intriga kasi yung family ko, talaga mahilig sila, like Lakers fan talaga sila. Dedicated. Okay. As So in, parang die hard. yung generation nyo before pa, Lakers na, Lakers tatay ko fan Lakers. na. Oo. So wala akong choice. May inherit ko yung Lakers blood. sa mga aking- yellow blood naman Oo, kayo. yellow blood na tong nasa katawan ko. Okay. Tapos yung time na to, si Kobe Bryant, siya yung star. Tapos, kaya ako natutuwa noong time na yun, kaya rin ako naging fan talaga. I mean, besides sa, syempre, sa bahay nagsisigawan yung tatay ko, yung Yes. kuya ko, kasi pag nakashoot, wow, intense, yeah! Iconic. Ganun talaga. Tsaka, gaano katagal yung fight? Yung fight Yung talaga, fight. yung laban nung Lakers tsaka ng Ano lang Orlando umabot Magic lang ba? umabot lang ng Game 5. So yung Game 5. 4-1. So nag-champion na yung Lakers. Nag-champion 4-1. yung Lakers noon. Okay. Tapos, ano pa ba nangyari nun? Tapos the following season, nasa finals na naman yung Lakers. Celtics naman kalaban nila. Boston Celtics, the green The one. green. Yun The yung green. Lasal. Medyo alam ko yon Oo. dahil mahilig ako sa boys. Oo. Sa boys. Sa basketball pala. Sa basketball. Tapos, nung time na to, umabot ng Game 7. Syempre, Okay. intense. Medyo intense yun pag game 7. Oo, diba? rivalry Do or na die. nga. Oo, do or die pa. Sino, Kaya siya, sino pa lang, wait lang. Sino munang star players ng Lakers at the time bukod kay Kobe Bryant? nandun siya. Actually, meron akong dito. Visual. Papakita ko Talaga sa'yo. may visual ka dyan. Okay, guys. Pakita mo sa Papakita. ating viewers. Oo, yan. Talaga pakita sa ating Okay, viewers. kita ba? Okay, kita siya. So, ito si Kobe nasa harap. Tapos yung parang sidekick niya nun, si Pau Gasol. Si Pau Gasol, na Oo. nasa parang Sige, Pau kaya Gasol. mo Hindi yan. ko siya Pau Gasol. Pau Gasol. Tapos sino pa ba? Si Derek Fisher. Yan yung mga talagang household names Sino during this to? time. Parang familiar to. Ito ba yung ex Si Lamar. ni Oo. Khloe Kardashian? Oo, si Lamar Odom. Sorry, ayun po yung alam ko sa basketball naman. na Si Lamar Odom yan. Yan yung mga ex sila. katulong ni Kobe nung time na yan. Tapos, yung Game 7 ng 2010, memorable siya. Alam mo kung bakit? Bakit? Napanood ko siya sa school. Sa school talaga? Sa library. Okay. Isipin mo, grade 1 ako nun. Di ba usually pag library dapat tahimik? Ayun na nga eh. Tapos grade 1 ako nun. Tapos sabi ko, ano nangyayari dito? Ba't nagkakagulo? Okay. Yun pala pinapakita yung game. May TV? Oo. Tapos ako parang, ayos to ah. So nakikinood na ako. Pinapanood ko. Tapos, di yun. Nung dulo na Lakers. So Okay. masaya. Tapos nung pababa ng library, nag-chat yung mga tao, let's go Lakers. Kala mo nasa arena. Okay. Anong school ka? Sorry. Morning Jumonte. Shout out, Morning Jumontessori. I love Sorry, you guys. Montessorian pala Oo, siya. I am a lifelong learner. Ako nun ay Child Jesus of Prague Shout out. School. Shout out Shout mo. out sa mga taga-Palaka School. Oo. Charing lang. Tama. Prague School, ayan. Tapos ngayon, ano na ako? Syempre Lakers fan pa rin. Si LeBron, nasa ano na ngayon? Si LeBron. LeBron Guys, James. My glorious king. Pero 'di ba si LeBron ay hindi talaga Lakers talaga noon. Yes. Actually, Iba't ibang team siya, 'di ba? dati ayoko si LeBron. Okay. Feeling ko normal lang naman kung Lakers fan ka. Kobe ka kasi diehard ka. So Okay. ayaw mo si LeBron. And noong 2018, biglang lumipat. Lumipat, So ako parang, anong gagawin ko dito kay LeBron? Tapos 7 years later, ito na, mahal ko na siya. 23 ba yung numbers ni? Oo. Numbers talaga. Numbers, Pero oo. may similar experience din ako dyan. Sino? 'Di ba rivals kasi ng Ateneo ang Lasal? Mm. So, yung mga Lasal players, hate ko talaga yan. Tama kasi Ateneo Parang, Lasal. Apakayayabang, Oo. apaka-OA. Ah. So, especially merong isang player, si Descheng. Pag napapanood ko siya, naku, nakakagigil ka ate. Nanggigigil ako sa'yo. Oo. Pero nung lumipat siya sa Choco Mucho, which is Oo. parang Ateneo dominated Ayun na ba na. yung like team mo ngayon? Isa yun sa mga Yes. teams mo ngayon, Choco Mucho. Ayun, Ayun, nasa likod mo. Na nasa finals ngayon? Hindi wala ba? lang sila. Battle for bronze. For third. Yan. Okay, gets. So, parang, nung lumipat siya doon, parang, hello, I love her na. Like, Descheng, get well soon. Siya yung LeBron James mo. Oo, parang siya yung LeBron James ko na. Okay, Oo. sige, mahal na mahal kita. Huwag ka Oo. mag-ingat ka, galingan mo. Pero alam mo yung nakakatuwa sa mga ganyang players, yung dati ayaw mo, tapos biglang ngayon kakampi mo na. Yan yung parang dyan mo ma-realize kung gaano sila kagaling talaga. Yes, of Kasi course. before parang mapapansin mo lang naman na parang, ay, ayoko sa kanya. Oo, Tapos ngayon na nasa team mo na siya, parang, ay, parang, galing na to. parang mas na-highlight yung skills talaga nila Mm. as a player. Mm. Tsaka, siguro idagdag ko na lang din na,
Wala yung train of thought ko. Kaya mo yan, sis. Ganito pala sa podcast, parang Oo. minsan talaga may mga Nakaka-pressure ng moments. Nakaka-pressure na Oo. moments. Hindi, pero hindi lang din natatapos sa UAAP Mm. yung admiration ko kasi tumawid din siya sa Pro League. Oo, tama. Before kasi meron din tayong Shakey's V-League. Oo, rinig na rinig ko yan dati. Iba-iba pa Matunog siyang yan. conference na meron siyang reinforced, Tapos, mga imports. Pero professional na ba yan dati or hindi? Noon, hindi pa siya professionally regulated. Oo. Pero ngayon kasi, since nag-rebrand sila and restructuring, Mm. professional, ayun na yung parang only recognized. Wait, so si Shakey's V-League dati, sino na siya ngayon? Si Shakey's V-League ay siya na si PVL, Si PVL. Premier Volleyball League. Okay. So, nung bata ako, naabutan ko pa yung Shakey's V-League na talagang tama. intense yung mga fights nun, like Army versus Cagayan, Oo. PLDT versus Army. Napapanood ko yan pag nasa Shakey's ako. Oo. Pero ang funny lang kasi nung 2010s, yan, Oo. mga ganyan, super pangit pa ng coverage Okay. ng television. As in, parang 320 pixels pa lang. So parang kailangan pahulaan sino Oo. nagre-receive, Kaya- nagsa-spike. Kaya super important for me nung sa commentators eh. Oo. Kasi talagang minsan sila yung nagdadala ng Sino game. mga favorite commentators mo sa volleyball? Ang pinaka-favorite ko is si Noel Zarate. Kahit sa basketball, Diba? nag-ano yan eh. Tapos talagang para siyang pang-baranggayan. Oo. Pero ano class yan, pa legendary. din. Oo, legendary yan. si din, sa mga babae, favorite ko si Phil Cayetano. hindi Ngayon siya kasi, Saan siya sa UAP? hindi, or sa PBL. PBL? Si Phil Kainglet, Cayetano, yun. Oo. Tapos yun, dun ko mas parang na-appreciate talaga yung mga commentators na gets. minsan sila yung nagdadala ng hype di ba? Oo. So, bukod sa Lakers, Jason, Mm. meron ka ba bang ibang favorite team? Syempre, given na tayo ay nasa UP, Yes. syempre mahal na mahal ko rin ng ating UP Fighting Maroons. Kita naman din sa background, Ever, JD. ever since ba, like, hindi ka pa nakapasok ng UP? Oo. UP fan ka fan na? na ako kasi yung family ko rin, puro mga Upinians sila. Upinians talaga ang Oo. tawag natin. Ano? Oo, mga Upinians Tama. sila. So wala akong choice kundi i-inherit din yung maroon blood in my body, ganun. So may Lakers doon na yellow. Bukod pa doon, may maroon din dyan Talaga sa namang other very side. ano. Oo, mga... Parang red plus yellow sige, is... ano? Green? Char, Tama ba? orange. Orange. Sabi na natin, Orange. mali. Mali tayo. So doon. yun, before pa, kahit sila, naalala mo sila, Gomez Deliano, familiar? Yun ba yung magkakapatid? Oo. Grabe, ang Parang mga... saya. Basta before, bakit masaya? Masaya isipin kasi like buong pamilya silang nasa UP. So it's Diba? a family business. Walang lumipat, ganon. diba? Oo, lahat sila UP. Okay. So, ayun, even before yung times nila, UP fan na ako, ganun. Kahit Sila nung nasa Richie laylayan. Rivero. Oo. Actually, hindi. Kasi nung nasa laylayan sila, parang hindi pa naman ako super like, tutok sa UAP. Okay, so Oo. so talagang Lakers lang. NBA fan ka? Ever since, Okay. Oo. Dati nung nanonood ako ng UAAP, nahalala ko sa ano pa yan sa ABS-CBN Sports and Action. Sports and Actions na naabutan mo? Oo, yun Ako na. nga Studio 23 pa. Ay, hindi, naabutan ko din naman yun. Naabutan Tsaka, ko din yan. meron sa GMA, Ah, yung QTV. Ay, Hindi, parang, tama. Pero, parang meron silang akala ko separate arm for sports. sports and news. Doon pinapalabas dati yung Shakey's V-League. GMA, akala ko like Studio 23, lahat Yung sila. Studio 23 is for UAAP. Oo, tama. Tapos, yung GMA for Shakey's. Hindi pa masyadong maganda yung reception or yung coverage talaga ng GMA sa Shakey's. Talagang, ano ba to? Ano ba to pixelated na ito? Gets. Diba? Pero, ayun, TV talaga ako before. Oo. Before naman wala naman, recently na naman nag-pop up yung mga streaming na mga services. Recently lang nag-pop up yung mga streaming services. Even yung panonood ng live. Oo. Siyempre siguro bata pa lang ako nun. Tapos ako lang sa family kasi yung nanonood ng volleyball. Parang ang kasama ko lang ng mga high school batchmates ko. Ganun na napag-uusapan namin. Pero sa family kasi talagang wala. Unlike you na sa family yung family mo. nanonood Diba? talaga sa amin. So yun. Ikaw, during this time, nung una ka nagsisimula, during the broadcast like, saan ka mga pinaka natutuwa ng mga parts habang nanonood ng isang broadcast? Pag nanonood talaga ako, inaabangan ko yung player match-up. Gusto ko yun yung pag kinukompare nila side by side, dalawang side by player. side na parang skill set. Even the team skill set. Oo. Na-appreciate ko siya especially sa UAAP. Na Mm. kunyari, volleyball, Ateneo Oo. versus Lasal. Oo. Ateneo, spiking number 1. Oo. Blocking number 2. Yung ranking nila sa Yung league. ranking nila Oo, per tama. skill set. Oo. Tapos Lasal, spiking number 2. Sila sa spiking sa league. Tapos blocking number 1. Yung mga ganun ba? Parang, it's the siguro in me, the statistician. Statistician ka pala. Yeah, I like numbers. Like, Really? Oo, kahit papano. Hindi kasi, kahit ako as a casual fan,
I really value the numbers ng players na nakailang blocks, Oo, nakailang tama. spike, ganon. I mean, part rin naman yun ng pagiging fan, Oo, like hindi ako, meticulous sa mga mga oo, stats, mga minsan stats. kasi yung ibang fans, they just focus on lakas ng palo, maganda yung form. Oo. Pero yung numbers, hindi siya So nagmamatch sa'yo, up. you're a fan na talagang tinitingnan mo yung mga stats. Oo, Ganun. tinitignan ko talaga yung mga stats. Okay. Ikaw, as ano yung parang metric mo para mapili yung parang favorite player? That's a good question. Kasi dati naman kay Kobe, kaya ako naman siya naging favorite kasi nga, siya nasa Lakers. Pero etong after na kay Kobe, since nag-retire na siya, parang wala na rin ako naging favorite player besides si LeBron kasi nasa Lakers din siya. Pero yung na-appreciate ko kay LeBron is kaya niyang gawin lahat ng skills. Kaya yung, More on impact. oo, parang impact niya sa team. So kahit sa akin, parang hindi ka man ikaw yung leading scorer, hindi man ikaw yung may pinakamaraming assist. Kung makikita mo yung impact niya na pag pumasok siya sa court, ang dami niyang ginagawa, offense, defense, na ano ako doon, natutuwa ako sa mga ganung players. Pero I think mas pag-uusapan pa natin yung about sa players Tama, na mga gusto natin sa mga susunod next na episode episode. natin yan. Sa ating long-running podcast of 3 episodes. Yes, of 3 episodes. First out of 3. Huwag ko na sabihin yung 3, baka malay mo masundan pa natin to ng mga 45. And with that, of course, I think nandiyan, ayun na yung bell. Narinig mo na yung bell. Yun, Narinig mo na. Nag-buzzer That's the end of the ball game. Sana nag-enjoy kayong makinig as much as nag-enjoy kami ni Jason sa aming chikahan. Kahit hindi naman to hiningi. Yeah, medyo unsolicited. Sorry guys. Pero nag-enjoy naman kami. And sana, abangan nyo ang aming next episode kung saan kami ay magpapaka-fan lang. Ano bang gagawin natin more doon? fans to fans Oo, pa. yung mga typical na mga conversations sa sino yung greatest of all time. Yung sa mga basketball. goats, yung mga Sa mga goat. meh. Wow. Wow. Parang nasa ano Parang na, ASMR. Oo. Ay, parang horror na Parang yun. nawala na yun. Parang horror na yun. Anyways, this has been Jason, your resident ball boy / water boy. And this has been Liam, your courtside chikador. And this is the podcast where we talk about our favorite sports. As a fan, for the fans, ito ang Courtside Chika with Jason and Liam. Yay! See you guys!